Mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin po natin ang tungkol dito kay kay Carlos Yulo, mga ka-plastic. Sobrang toxic, mga ka-plastic, yung mga nangyayari about kay Carlos Yulo. Isang atleta na kauna-unang nakatanggap ng 2 medalya sa isang torneo, mga ka-plastic. So, ang nakakalungkot na pangyayari dito, yung family problem, mga ka-plastic. When it comes sa money, money talaga ang pinaka-root of evil, mga ka-plastic. Bakit ko nasabing root of evil ang money? Marami kasi ang nagagawa ang pera, mga ka-plastic. Like, maraming makakasamaan ng loob dahil lang sa mga pera. Buti pa nga itong si Carlos, mga ka-plastic, naunawa ng ugali ng kanyang ina. Na kahit hindi niya sinuportahan, ay tinatarantado niya ng harap-harapan sa panglalamang. At hindi na lang iniintindi ni Carlos Yulo ang kanyang ina na oportunista, mga ka-plastic. So, pakinggan mo po nun natin yung point of view ni nanay ni Carlos. At bago natin tumungo dun sa isang commentary video about dun sa patotoo ni Carlos Yulo kasama ang kanyang girlfriend, panoorin po natin ito. 70,000 na na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon as of now, no? Kasi cash incentives niya yun ng World Championships 2021. So sa akin ibinigay ni Ma'am Weng kasi ayoko syempre alam mo na din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. So yun yung so sa akin ibinigay. So ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. So ang ginawa ko, sama ng ugali, no? Parang hindi niya binibigyan ng rights na magkaroon ng girlfriend yung kanyang anak na si Carlos, mga ka-plastic. Isipin mo yun. Sasabihin niya red flag yung yung girlfriend ng anak niya na si Chloe. Paano naging red flag, mga ka-plastic? Siya sobrang toxic mag-isip yung kanyang ina na ultimo yung kanyang girlfriend, pinaghihinalaan niya na baka daw ubusin yung yaman ni Yulo, ni Carlos. Tingnan mo naman itsura ng girlfriend niya, mga ka-plastic, kumpara sa itsura ng nanay niya, diba? Inano ko siya, diniposit ko siya under my name sa BPI account dito sa may BPI dito sa may Vito Cruz. Then pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Na nung nagkaroon kami ng discussion ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng isoli yung credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya. Otherwise, kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yun? Sabi nila, for approval ka. Kung kasi isa-surrender ko lang naman yung credit card na yun. So, intact yung mga pera niya. Sa tingin niyo, ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak mo ni Kaloy? Ay, sa anak mo na si Kaloy? Ang naging mitsa lang naman talaga, no? Ever since is yung babae talaga. Kasi, yes, oo. Lalong lumaki, tapos na parang nagkaroon kasi ng training camp si Kaloy. Kasama ko yung asawa ko, naghatid kami sa Terminal 3. Ang sabi sa akin ni Rayland, yung coach niya, tita, alam mo na ba ang nangyari? Sabi ko, no idea at all. Kasi hindi naman kami nag-uusap ni Kaloy eh. So wala kaming idea talaga kung ano yung nangyari. Na parang pagdating pala doon, ang sabi ni Coach Mone, dapat pagdating ni Eldruel ng teammate niya, yung babae, wala doon sa apartment niya. Sa bahay na tinitirahan niya na binabayaran ng JOC
na nire-reimburse ng PSC every end of the year. So dapat Anong problema niya doon? So, anong problema mo kung sinama niya yung girlfriend niya doon? No? Diba? Mga ka-plastic, tanongin ko kayo, anong problema doon sa ginawa ni Carlos Yulo? Kaya sinama niya yung girlfriend niya doon sa training camp. Anong red flag kay Chloe, mga ka-plastic? May nagawa na bang mali ang babae yan? May katunayan ka na ba na mayroong ginagawang kalokohan yung tao? Alam mo, ang nanay niya, nakikita ko sa mga mukha niya, mga ka-plastic, kung gano'n siya kaganid sa pera. Na parang ipilit niyang tinatanggal yung kaligayahan ng kanyang anak na si Carlos, si Kaloy. Na hindi niya binibigyan ng pagkakataon na ay wag magkaroon ng girlfriend tong taong to. Gusto niya maging retirement plan niya tong anak niya. Na hanggat nabubuhay siya ay magpapakasasa siya sa pera galing sa anak ng si Carlos Yulo. Kapal na mukha, no? Ito ang halimbawa na babaeng ito, yung nanay ni Carlos. Siya ang malaking halimbawa na umaasa sa pera ng anak, mga ka-plastic. Siya yung literal na ginawang retirement plan ang anak niya. Kung gaano siya naggagalaite dahil mawawalan siya ng profit. Dahil yung kanyang anak ay mamumuhay na ng sariling buhay. Kasi tumatanda na si Carlos eh. Hindi na bumabata. Tapos nire-red flag pa niya itong girlfriend niya. Yung girlfriend ng anak niya, nakaka-plastic. Na sinasabi niya na baka ubusin yung yaman niya. So, panoorin natin yung panig ni ito kasi si Angelica Kupal ni Carlos Yulo, nakaka-plastic. Pakinggan natin ang kanyang sinabi doon. May mga gusto lang po akong i-clarify doon sa mga interviews at mga sagot ng nanay ko po sa mga interviews niya po. Unang-una po yung 70K na incentives po na sinasabi niya from World Championships 2021 po. Unang-una po 2022 po yun. At hindi lang po 70K yung na-receive po po. Alam ko 6 digits po yun. Diba? Dahil dalawa po yung nakuha kong medalya. After nun, Sinungaling yung bandang nanay niya, no? December, umuwi ako sa Pilipinas. Nakikita kami ng mama ko. At hindi niya sa akin sinasabi na na-receive niya na pala yung incentives ko from World Championships. Hindi ko pa po Diba? Hindi lang sinungaling, ganid pa. Ganyan ang ugali ng isang taong toxic. Nakaka-plastic. Lolokohin mo pa itong anak mong atleta kung magkano yung kinita niya sa Olympics. Sasabihin mo 70,000 lang. Angelica. Diba? Siya ang mas may alam nun kasi siya ang naglaro. Ikaw, gumagatas ka lang naman sa anak mo. So, panoorin pa natin. laman na na-receive niya na po yung incentives ko kung hindi ko pa po hinanap. Never ko na po na-receive yung incentives ko po na yun. At never ko na rin naman po na hiningi yun sa kanila. Diba? Binigay Bait ko ng na, tao. wala na po yun sa akin. Ang sa akin lang naman, gusto ko malaman kung saan napunta yung incentives ko po na yun. Yung Diba? principal po kasi dito, wala po sa liit, wala po ng amount po na incentives po na ginalaw niya. Bait Kundi po talaga. sa pagtago at paggalaw niya nang wala ko pong consent, yung pinapoint ko po sa kanya. Diba? At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan
Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnay niyang culture at ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita o manamit po. At yung Diba? Diba, gano'n naman talaga ang mga Pilipino eh. Kapag may nakikitang kakaiba sa isang tao, hinuhusgahan agad. Ganun kasi ang utak ng mga toxic traits ng mga Pilipino. Yung mismong, alam mo yung tipong may makita lang silang iba sa kanila, hinuhusgahan nila, ginagawan nila ng kahulugan sa maruming kaisipan nila. Pero yung tao na hinuhusgahan nila, iba yung kultura sa kultura natin. Ganun kasi ugali ng tao. Ganun kasi ugali dito sa Pilipinas eh. Pag iba yung trip mo sa buhay at taliwas ka sa trip nila, hinuhusgahan ka na. Nandyan na yung mga negative thoughts about sa'yo. Tinatarantado ka. Lahat may mga sinasabi silang negatibo. Diba? Kasi nga, di ba, pag halimbawa ang tao naiinggit sa isang tao, lahat ng mga negative about sa kanya sinasabi mo, sinisiraan mo na agad nang walang pakundangan. Di hamak naman na mas mukhang tao pa nga sa'yo si Chloe, Angelica eh. Di ba? Na ikaw matanda ka, Angelica, pero wala kang kinatandaan. So, panoorin pa natin yung video. po sa yung mauubos po yung anak ko, nasabi po ng mama ko. Unang-una po si Chloe po, may sarili po siyang income. Lahat po diba? ng nakikita niyang gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po. Galing po yun sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income. Ang lahat po ng bank account ko po nasa mama ko po. May mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasabi sa akin. Bukod sa incentives po. Ang sakit mo, no? Hawak niya yung bank account ng anak niyang si Carlos, no? Hawak ni Angelica, yung nanay ng oportunista. Samantala yung hinuhusgahan niyang tao, di hamak na may kaya sa buhay. Hindi niya kailangan ng pera. May sarili siyang pera. Kung pag-uusapan lang naman yung pera, wala sa kanya yan. Tapos ultimo yung anak niya mismo nagsabi, hindi niya kailangan ng pera. Ang ini-insist lang naman niya, yung honesty niya kung saan napunta yung perang kinita niya. Yan yung masakit sa mga tao ngayon. Yung parang hindi lang nabigyan ng pera, may sinasabi na sa'yo. Pinagdududahan ka na baka ganitong ginagawa. Ako nga, madalas ako nilalamangan ng ibang tao pero wala akong sinasabing negative about sa kanila. Tapos, nagkaroon lang ako ng problema. Bigla na lang magsasalita sila na parang pinaglalamangan ko sila sa kwarta. Magtatampo bigla. Para namang hindi binubulbul yung taong yun para magtampo ka sa maliit na halaga. Ganito ang nangyayari kay Carlos Yulo. Eksaktong-eksakto. Hindi lang nabigyan o hindi lang siya pinapansin ng anak niya dahil mas pinapahalagaan niya yung mga oras niya sa kanyang syota. Ito naman si kupal na Angelica, na nanay ni Carlos, naghihimutok. Kasi nga, pag nagbukod na itong anak niya at nalagay na sa tahimik, wala na siyang pera. Yung retirement plan niya, mapupunta sa wala. Diba? Ganun yan eh. Ganun lumalabas ang sirkulo ng buhay ng tao. Pera ang pinagbulan. Root of evil. Kaya maliit man yan o malaki, pwedeng pagmulan ng matinding away yan. Pero ako nakakaya kong unawain yung taong nanlalamang sa akin. Ako.
Many times na akong nilalamangan ng ibang tao. Katrabaho, kapamilya, lahat. Ni hindi ko man lang yun ipinamuka sa kanila yung tampo ko na yun. Inunawa ko na lang baka kasi nangangailangan sila. Nakakaawa naman. Tapos pagdating sa akin, nakaano lang ng konti, nagka-aberya lang, pinagdudahan pa, nanilamangan ko sila. Ganun kasi sila. Nakaka-plastic. Sobrang kupal. Ano? Sa position gymnastics po. And nung nakuha ko na yung backup ko po na yun, doon ko po nalaman na inuubos mo po yung laman mo. And nasa akin po yung mga bank statement ng withdrawal po na naman. Sabi niya po nagsimula. Ang tanong, saan niya dinadala yung pera? Diba? Saan niya dinadala yung pera? Angelica, hindi ka nahihiya? Pinaghirapan ng anak mo yan, tapos ikaw, waldas ka lang ng waldas. Nagbubuhay doon niya ka. Yan kasi ang ugali ng mga magulang na talagang literal na magulang. Talagang pinaninindigan nila yung pagiging magulang nila. Na kapag hindi mo sinusunod yung gusto nila, itatakil ka nila bilang anak. Kasi hindi nila nakuha yung gusto nila mangyari. Pag nabigay lahat ng gusto nila mangyari, mabait ka sa kanya. Pero isipin mo, tumatanda rin yung anak mo. Malalagay na rin yan sa sariling mundo. Sa realidad. Na hindi na siya may capability na siyang makatayo sa sarili niyang paa. Na may sarili siyang income o stable na pamumuhay. Pero unfortunately, para sa isang anak na inuunawa ang ina na ang iniisip lang ay sarili lang niya, sobrang nakakalungkot yun. Talagang money is root of evil talaga, mga plastic. So hanggang dito na lang. Ayoko nang paabahin pa kasi mahaba yung video. Panoorin nyo na lang dyan sa page na yun kung saan man nagpo-post. So ang moral lesson lang dito, mga ka-plastic, baga kapag may mga ganitong instances sa buhay ninyo na nakikipag-agawan sa pera, huwag ka na lang makipag-agawan. Gayahin mo to si Carlos Yulo na inuunawa yung mga tao sa paligid niya. Ultimo yung girlfriend niya, hinusga ng nanay niya. Imbis na maging supportive siyang magulang. Pero hindi. Pinakita niya kung gaano siya kakupal na tao. Plastic. So hanggang dito na lang ang aking opinion. And this is me again, Bixul, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po, mga ka-plastic.